Okay class, good evening. So topic natin ngayon ay reinforced concrete, shear beams. So shear beams isa ata sa pinaka makirot na topic dito, pero makirot lang ito kasi magkakaibang method yung ginagamit. May simplified, merong detailed. Pero kung maiintindihan mo mabuti yung principle na to, makikita mo na hindi naman ganun kahirap. Tapos mamaya may gagawin din tayo dito na step by step kung paano sagutan o paano mag-design or mag-analyze ng shear beams. So, umpisa natin dito. Brief na introduction lang. Suppose meron tayong beam dito, i-assume mo natin na simply supported beam na exposed under uniformly distributed load. Di ba kapag kinuha natin yung reaction niyan, magiging WL/2 since symmetric yan, kabilaan, meron WL/2 na reaction. Kapag dinowing mo yung yung shear diagram niyan, syempre mula sa zero shear, aangat, tas dahil sa load, bababa. Dahil sa reaction, aangat, tas hanggang mag-zero yung shear natin. So, sana tanda pa yan. Isa sa pinaka simple na shear diagram, yung simply supported beam under UDL. Ngayon, yung beams kasi natin, hindi lang naman ito dapat i-design natin sa flexure o sa bending. Kasi yung beams natin, exposed din ito dahil sa shear. Exposed din ito or possible din ito magkaroon ng failure na dahil sa shear. So, mula sa mga testing, di ba kung tutusin, kung based sa diagram natin, ang ultimate shear dito ay ito. Kasi ito yung highest point ng shear diagram. Pero sa testing natin, nakita na yung beams, yung reinforced concrete natin ay exposed naman, nag-o-occur pala yung critical section ng shear natin sa D distance. So ito ay galing dun sa testing. So ito, ang sabi dito, mula daw sa face ng support natin, kunwari up, ito yung support niyan, kasi ito yung support niyan. Mula daw sa face ng support natin, sumukot yan ng D distance, yung letter D, yung effective depth. So sumukot yan ng effective depth distance, nandun daw yung critical section ng shear. So ito yon. Yan, mula yan class sa testing. So yung distance na to ay D. Yung distance din na to, D. So ngayon, kung nag-OJT ka na, tas kung medyo exposed ka sa site, makikita mo na yung beams natin, nire-reinforce ito sa stirrups ng halos ganitong manner. So, dito sa part ng malapit sa poste, masinsin. Dito rin, kunwari, ito yung face ng poste, masinsin. Tapos, habang lumalayo ka ng lumalayo, medyo papalaki na yung spacing. So, bakit ba ganon? Kasi yung nakatali na to, ng mga bakal na nakikita mo sa biga natin pala, ay kinokontra niya yung shear. So, makikita mo, masinsin dito sa poste. Bakit ba masinsin dyan? Masinsin malapit sa poste kasi nandyan yung critical natin na shear. So, bakit ba dito medyo maluwag sa gitna? So, medyo maluwag dyan kasi kung makikita mo yung shear diagram natin, halos zero na yung gawing gitna. So, yun yung reason bakit yung stirrups natin ay nilalagay natin sa ganyang manner. So, burahin ko lang. Again, ang sabi sa testing, nangyari na nag-o-occur daw yung critical section ng shear natin o yung critical shear natin, D distance mula dun sa face ng support natin. Tandaan na yung D na to ay yung effective depth din na kinocompute natin sa flexure. So, tignan din natin yung sinabi ng code. Kamukha naman dati nating lecture. So, indicate natin yung code. Tapos, ilagay natin yung code. Tapos, interpret din natin kung ano yung sinasabi ng code para mas malinawan. Kasi nga, ibigay man sa exam itong code na to, kung hindi mo alam i-interpret, alaring silbi. So, pag-aralan kung paano basahin yung code. So, tignan natin dito class, factored shear. Ito. Factored shear. For beams built integrally with supports, VU at the support shall be permitted to be calculated at the face of support. So, ang sabi, kung built integrally daw, so dun mismo sa face ng support, dun yung VU natin. Kaya lang, sections between the face of support and the critical section located D, so sabi nga sa'yo, galing sa testing yan, from the face of the support for non-pre-stress beams and H/2 from the face of support for pre-stress beams. So, yun ang difference nila ha. Kapag non-pre-stress beams, so ang location daw, D. Kapag naman pre-stress, H/2. From the face of the support for pre-stress beam shall be permitted to be designed for VU at that critical section. So, sa
imbis daw na dito mo i-design sa value ng VU na to, i-design mo lang yung shear natin dito sa portion na to kung nasaan yung critical section imbis na nandito mismo sa highest point ng shear diagram. As long as masasatisfy daw yung A to C. So support reaction in direction of applied shear introduces compression into the end region of the beam. Letter B naman, loads are applied at or at near the top surface of the beam. So letter C naman, no concentrated load occurs between the face of support and critical section. So yung letter C, ang sinasabi lang naman yan, wala tayong concentrated load dito sa pagitan nito. Yung mula dito sa face ng column papunta do sa critical section, wala daw concentrated load na nag-occur. Ito yung portion na yan. Walang concentrated load dyan. Kasi syempre, kung merong concentrated load dyan, mag-iiba yung shear diagram natin. Tapos possible, mag-cause din siya ng siya yung maging critical shear. So dapat sa kanya natin i-design. So yun lang naman yung sinabi ng code natin para masabi natin na i-design natin yung shear natin sa value ng shear dito sa D distance mula nga dun sa face ng support. Imbis na ito yung i-design natin, susukatin lang natin yung shear natin dun sa critical section. So ang critical section niya again ay yung D. D stands for non-pre-stress beams. So puntahan natin. Pakinggan mabuti ito kasi kapag nga naintindihan mo yung principle, kapag kapag naintindihan mo na rin yung flow kasi procedural naman ng RC, kapag nasundan mo na ito at alam mo rin basahin yung code, medyo hamak-dali na reviewin itong shear natin. So for letter A, ultimate shear. So ultimate shear, so VU equals reduction factor VC plus VS. So ano ba yung VU? So yung VU na yan, yung ultimate shear natin na yan, ay yung shear dun sa critical section. Ito yun, no? Kung ano yung mako-compute mo na shear dito, yan yung VU. So, pakita natin saglit. Kunwari class, ito yung beam natin, yung simply supported beam. Kunwari, kapag nag-cut tayo ng section dito sa critical section, di ba sa ganyang example, ito yung reaction yan, yung left reaction, tapos ito yung load niya. So, let's say ito ay W. So, ano yung distance na yan? Ang distance na yan, ang kinukuha natin ay yung D distance. So, ang lilitaw dyan ay yung VU. Nasandaan? Siyempre, meron dyang moment, MU, tapos meron din dyan yung NU, yung normal. So, siyempre, meron yung tatlo na yan. Kaya lang, si shear reinforcement ito, so bidad, siyempre, si shear muna. So, malinaw sana. Si VU, doon natin kukumputin sa actual load. Ito, si VU, sa actual load natin kukuhanin. Ito yan. Yun nandun sa may critical section. Pero, again, lahat ng procedure na ituturo ko sa iyo ngayon, pwede naman kahit saan portion dito kung anong V. Kaya lang, hindi na ultimate syempre yung makuha natin doon. So, ang kadalasan syempre, ang dinidesign kasi natin yung nasa critical section. Kadalasan. Pero kung sinabi ng problem na, kunwari sinabi niya is 2 meters away from left support, so wala kang magagawa. Susundin mo yung sa 2 meters away from left support. Pero, kung walang binanggit, syempre, ang ina-assume natin doon, critical section ang inana natin. So, yung D distance ngayon. So, ganun lang ito kuhanin, yung VU. Ngayon, reinforced concrete ang subject. So, ano bang bumubuo sa reinforced concrete? Binubuo ito ng concrete, tsaka ng reinforcement. So, yung shear resistance ng concrete, tsaka shear resistance naman ng bakal ang pinag-uusapan lang dito. So, ganun lang kasimple. Para makapag-design tayo, ang kailangan mo lang ay yung ultimate shear o yung kukontrahin mo na shear syempre. Tapos, yung resistance ng concrete natin sa shear plus yung resistance ng bakal natin sa shear. So, basically class, ang nagre-resist talaga ng shear natin sa beams ay yung concrete. Ito syempre mauna. Tapos, tutulong lang itong bakal natin. So, reinforcement lang ito. So, kapag hindi na kaya nung pag hindi na kaya nung concrete natin, yun yung time na maglalagay na tayo ng shear reinforcement. Kaya ang reinforcement, so nire-reinforce lang niya si concrete. So, ang talagang nagsumasalo ng shear natin ay yung concrete ha. Tulong lang ito, yung VS natin, yung galing sa bakal. So, alamin natin variables. Again, si VU ay yung ultimate shear strength at section being considered. Pero typically nga, yan yung nasa critical section. So, VC naman, shear strength provided by concrete. So, VS, shear strength provided by stirrups. So, stirrups yung tawag kapag beam. Lateral ties naman kapag column. So, yun lang difference ng dalawa. Ngayon,
According sa NSCP 2015, yung shear reduction factor natin kung pagdating sa beams natin sa flexure ay 0.9 tapos may transition tapos mayroong 0.65. Pagdating naman sa shear natin ay 0.75. So yan ang gagamitin natin reduction factor for NSCP 2015. So again, 2015 lang yung ginagamit ko na code kasi yun naman ay latest. So ayan. Ngayon, ito pa, dagdag natin. For one-way shear reinforcement, at each section where VU is greater than reduction factor VC. So, isa-isahin natin ito class. Ano yun natin para mas malinaw ha. So, tingnan mo dito. So, tingnan ka dito ha. Ito, yung VU is greater than reduction factor VC. So, tingnan mo, mula dito, ang meron lang dito ay yung VU tsaka yung VC. So, ito yung sinasabi ko sa'yo kanina. Ang una, syempre yung VU o yung ultimate shear na galing sa load natin, dapat ang mangyari, saluhin ito nung concrete. So, dapat ito, yung capacity nung concrete natin ay mas malaki dun sa reduction factor VC dun sa load natin. Pero kapag nangyari na ito, na yung baliktad na yung nangyari, yung shear, yung galing sa load, ay mas malaki na sa capacity ng concrete natin, yun yung time na mangangailangan na tayo ng tulong na galing sa bakal. So, eto rin yun. So, kung mapapansin mo, eto, yung portion na to, at saka yung portion na to, magkamukha lang. So, tignan mo dito, yung VS natin, tsaka yung VC natin. So, yung VC, kabila mo doon, magiging VS plus VC, tas cross multiply mo yung reduction factor. So, ito lang din yung sinasabi na yun, ha? Huwag malito. So, itong portion na to, galing lang sa code. So, ito yan. Isinama ko lang ulit yung code para alam basahin. So, burahin ko muna. Ngayon, for letter B naman tayo. Spacing of stirrups. So, kapag hindi na kinaya ng concrete natin, yung i-resist yung shear na galing sa load, di ba mangangailangan na tayo ng stirrups. So, pinakita ko sa iyo kanina na dahil dito sa shear diagram natin, sa portion na to, masinsin yung stirrups. Sa portion na to, masinsin yung stirrups. Pero sa portion na to, hindi na masinsin yung stirrups kasi halos hindi naman na kailangan kasi halos zero naman na nga yung shear dito sa area na to. So, dahil doon, kung mula dito sa bungad hanggang sa dulo, masinsin lahat yan, syempre maisip mo medyo magastos. Kasi sa portion nga na to, hindi naman na kailangan na masinsin yung stirrup, so medyo magastos yung beam natin. Ngayon, para malaman natin kung kailan tayo gagamit ng maximum spacing, kung kailan tayo gagamit ng sakto lang na spacing, so ito yon, spacing of stirrups. So, binigay ulit ni code, VS, kung kailangan daw, if ever, na kailangan mo ng stirrups, VS for shear reinforcement in section. So, pakita natin mamaya. VS ay ganito mo daw kukuhanin. VS equals AV o yung area ng shear natin, ng stirrups natin. So, FYT is yung yield stress ng ties natin. Yung T na yan ay yung transverse reinforcement o yung ties natin. So, D natin. Ito yung D is effective depth. S yung spacing natin. Yan yung variable niya, S. Where S is the spiral pitch of the longitudinal spacing of the shear reinforcement, and AB is given in section 422.5. Ito yon. So, in-indicate ko na rin dito. Ito yan, yung sinasabi ng code. So, 422.5.10.5.5. For each rectangular tie, stirrup, hoop, or cross tie, AV shall be the effective area of all bar legs or wires within the spacing S. So, mamaya papakita natin kung ano ba sinasabi ng code natin na to. So, ngayon, tanggapin muna natin na mula sa code, so ito yung formula natin. By the way, baka may makita mo na medyo may konting difference ito tsaka yung nasa code. So, ganun lang din ito cross multiply lang natin yung spacing na in-emphasize. Kasi yung VS naman, madaling kuhanin. Kasi kapag dito, mula dito, kapag na-determine mo na yung ultimate shear mo, tas nakuha mo na yung VC, yung capacity ng concrete base sa code, madali nang kuhanin si VS kasi ma-minus mo na lang, di ba? So, kapag nakuha mo na si VS, makukuha mo rin madali lang kuhanin si AV, tapos si FYT, given naman, effective depth, madali lang din kuhanin. So, lilitaw na yung spacing ng stirrups natin. So, ganun lang. Ngayon, kapag na-determine mo na yung spacing based sa actual load, syempre, papasok na naman yung code. Hindi lang dapat nga sa load tayo masasatisfy, dapat yung code din masatisfy natin. So, mula sa code natin, eto yan, for maximum spacing of shear reinforcement, VS, tignan mo yung table natin, meron dito for non-pre-stress beam, meron naman dito yung pre-stress beam.
So, ang dinidiscuss lang natin ngayon ay yung non-pre-stress beam kasi hindi naman topic natin is pre-stress beam, pre-stress concrete. So, non-pre-stress muna tayo. Kapag daw yung shear force ng stirrups mo, ito yung capacity ng bakal mo, ay mas maliit dito, 0.33 square root ng F prime C BWD. Kapag daw mas maliit dyan, yung maximum mo ay yung mas maliit between D over 2 or yung 600. Kapag naman mas malaki, yung VS mo, dito rin, same formula lang, 0.33 square ng F prime C BWD, ay mas malaki naman yung VS doon. So, ang maximum mo ay D over 4 or 300. So, tingnan lang natin ha. So, kapag yung VS ay mas maliit, so ibig sabihin mahina lang yung kailangan natin sa bakal. So, inaalaw ka ng code na medyo mas maluwag yung spacing. Kasi 'di ba, ang main idea naman ng mga bakal natin, 'di ba, kapag maraming bakal, tas kung dikit-dikit yung bakal, kung nag-topic naman na tayo ng slab, kung dikit-dikit yung bakal, ibig sabihin mataas yung nire-resist na load. So, tingnan mo rito. Kung yung VS mo ay mas maliit, less than ito, 'di ba? Kung mas maliit, makikita mo na inaalaw tayo ng code na medyo mas laki yung gaps ng shear reinforcement natin. Pero, kapag naman yung VS natin ay mas malaki sa 0.33 square root ng F prime C, so makikita mo dyan na ang inaalaw lang sa atin ng code ay mas masinsen na mga bakal. Kasi nga, tumataas yung kailangan i-resist ng stirrups natin o yung pinoproduce na resistance ng stirrups. So, kailangan medyo mas maselan ka o mas masinsin talaga yung mga bakal natin. So, mula dyan, ilipat ko lang dito sa sulat natin. For maximum spacing, when VS is less than 0.33 square root ng F prime C BWD. By the way, class, yung BW na to ay base lang din yan, huwag kang malito. In-specify lang yan na base ng web para sa T-beams. So, kunwari meron kang beam, di ba alam naman natin na yung B dyan, ito. Kaya lang, class, kapag T-beams kasi, di ba dalawa yan? Kapag T-beams, meron kang base ng flange, tapos meron kang base ng web. So, kaya in-specify lang dito na BW kasi para sa T-beams, para may generalized. Pero ito lang din yan. Kung sakaling hindi T-beams, ito lang din, BW lang din yan. So, ganun lang kuhanin yung BW ha, wag malito. Kapag naman daw yung VS natin, mas malaki sa 0.33 square ng F prime C BWD, yung S-max natin ay yung mas maliit na value between D over 4 or yung 300. Again, ang ibig sabihin nga kasi na to, kung yung VS mo ay mas malaki dito, so ibig sabihin mas mataas na resistance yung kailangan mo. So para mas mataas na resistance yung ma-produce mo, dapat medyo mas masinsin yung mga bakal mo. Kung naman baliktad, kung mababa lang yung resistance sa kailangan mo, ito yun, less than nga yung nakalagay. So, ibig sabihin, pwede kang hindi maging masinsin masyado yung mga bakal. So, ito yun. So, minimum shear reinforcement tayo. Letter C naman. For minimum shear reinforcement area, by the way, class, baka malito ka ha. Ang meron tayo, maximum spacing. So, hindi ito minimum spacing ha, baka malito. So, tingnan mo dito, minimum shear reinforcement ang binigay ng code. So, ito, tingnan natin muna yung code. For minimum shear reinforcement, a minimum area of shear reinforcement AV mean shall be provided in all regions where VU is greater than half ng reduction factor VC except for cases in table 409.6.3.1. So ito yon yung table na yan. Hindi muna natin i-discuss kasi baka mag-overload yung yung isip mo. So iano lang natin where at least AV mean shall be provided VU VU is greater than reduction factor VC. So, ito yan, class. Ito. Yung minimum shear reinforcement daw natin ay po-provide kapag, tingnan ulit dito sa table natin, sa 409.6.3.3. Non-pre-stress and pre-stress, tapos isa naman pre-stress. So, syempre, non-pre-stress ang topic. So, ito lang, sa buong table na yan, ito lang titignan mo dyan. So, ang sabi dito, AV min over S, take note na AV min over S yan ha. AV min over S greater of, ito yon, alin man dito sa dalawa. So, kung ano daw yung mas malaki. So, ilipat lang ulit natin sa word. By the way, class, dito ay AV min over S. So, yung S, i-cross multiply natin sa kabila. So, ito yon. Baka makita mo kasi may konting difference. Itong portion na to, ito yon. Kaya lang, di ba, AV min over S kasi yan. So, i-cross multiply ko lang doon. Kaya nagkaroon din ng S sa kabila.
So, ganun lang din ginawa ko rito sa kabila. So, ang sabi dyan, kung alin daw yung mas malaki, greater of, ha? Letter D naman tayo, shear reinforcement AV. So, paano bang compute natin si AV? So, si AV natin, kunwari class, di ba yung cross-section ng beam natin na ito, ganito. So, yung cross-section ng beam natin, masasabi na ang AV natin para makompute natin ay yung simpleng area lang nung ties natin o nung stirrups natin. So, di ba, yung bakal natin bilog, medyo may palikpik lang pero bilog. So, ang formula lang niyan ay pi over 4 para makompute natin AV natin, pi over 4 d squared. So, yung d na yan, yung d sub s pala na yan, ay yung diameter nung stirrups. So, yun na ibig sabihin. Kunwari, 10 mm yung ginagamit mo. So, pi over 4 times 10 squared lang yan. So, ano naman yung n? Yung n naman ay yung number ng legs nung stirrups. So, parang bilangin. Kunwari, ito yung itsura ng stirrups natin, yung orange natin. So, bilangin mo, ilan ang leg ng stirrups? Isa, dalawa. So, yung n na to, magiging equal sa 2. So, isa pang example, tignan mo dito. Isa, dalawa, tatlo. So, ang value ng n mo dyan, magiging 3. So, tingin ka ulit dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. E di magiging pi over 4 d squared. So, kung 10 mm ka nga, 10 squared yan, multiplied by ilang leg? So, apat. So, times 4. So, ganun lang kuhanin si AV. Nasundan? Ngayon, 409.7.6.4.2. Size of transverse reinforcement shall be at least A or B. Sabi rito, 10 mm daw gagamitin natin kapag yung longitudinal bars mo ay 32 mm diameter or smaller. Kapag naman mas malaki pa, kung 36 pataas naman, 12 mm na yung ginagamit. Kadalasan naman class, so far ang nakikita ko lang lagi ng stirrups natin ay 10 mm. Kaya lang, siguro sa actual yon. So ito, pag hindi na lang binigay, ito, gamitin mo ito. Pero kadalasan naman sa mga problems natin, binibigay yung diameter ng ties. So, kung hindi binigay, so mainam siguro ang alam mo rin ito. So, sa pag-determine natin, napag-usapan natin so far lahat ng about sa bakal. Yung reinforcement natin sa shear. So, lahat yan class, lahat yan about to sa bakal natin. Spacing, tas yung minimum area. So, yan yun na, maximum spacing. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung sa concrete. So, for shear resistance of concrete, diba? Kasi nga reinforced concrete nga ito. So, ang bida dito is yung bakal tsaka yung concrete. So, mula din sa formula mo na to, para ma-determine mo yung VS, kailangan mo yung VC. So, paano gagawin? Para ma-determine natin yung VC, so ganito lang, may binigay din sa atin si code. So, for shear resistance of concrete, dalawa ang gagamitin nating method. Meron tayong tinatawag na simplified, meron tayong tinatawag na detailed. So, doon muna tayo kay simplified. Kapag hindi sinabi sa problem, tandaan ito ha. Kapag hindi sinabi sa problem kung anong method ang gagamitin, kung simplified o detailed, automatic, simplified ang gagamitin. Kahit sa board exam ito, class, sa board exam, kapag hindi binanggit sa problem kung ano gagamitin, default natin ay yung simplified. Kapag naman binanggit, syempre na detailed, so ito yung gagamitin natin. Pero, kapag board exam, ito yung default. Pero kapag actual computation naman class, mas ginagamit ito yung detailed. So nakalagay na dito, default, tapos yung sa actual. Take note na kapag hindi nga binanggit kung simplified o detailed, automatic ito gagamitin mo. Next, sa simplified, mahati lang sa dalawa. Yung walang axial load na beam, tsaka yung may axial load na beam. So yung isa naman, yung detailed ganoon din, yung without axial, tsaka with axial. Ngayon, for simplified natin, yung with axial natin, mahati lang ulit sa dalawa. Compression, tsaka tension. So, pakita natin kung ano ba ibig sabihin ng mga arrows natin na yan. So, punta tayo dito sa ulit binigay ng code. Without axial load, so unahin natin na yung without axial muna. So, di ba yung simplified, tsaka yung detailed natin, parehas meron yan without axial na binigay yung code natin. So, tingnan natin kung paano gamitin. VC, for non-pre-stress members without axial force. So, nakalagay ha, malinaw, without axial force. So, walang, di ba? Kunwari class, ito yung ano natin, yung framing natin. So, di ba yung pag pinutol mo dito, syempre, may lilitaw nga dyan na shear, tas merong moment, tapos meron ding normal force. So, ang sinasabi dito, kaya nga without axial load, so wala itong normal force. So, ito lang nga meron. Yung with axial force naman, either compression or tension.
or tension. So, ang sabi muna natin dito, yung without axial. So, ganyan lang muna yon. So, for without axial load, VC for non-pre-stress members without axial force. For non-pre-stress members without axial force, VC shall be calculated by, so ito lang, ganun lang kasimple. VC equals 0.17 lambda square root ng F prime C BWD. So wala namang bago dito, di ba? So BW natin, yung base ng web, so yung D is effective depth, F prime C is yung compressive strength ng concrete. So ano si lambda? So si lambda, ito yon, naka-base naman sa aggregates. So si naka-base pala sa aggregates, ito gawin natin class. So ang nakalagay dito, kapag daw all lightweight yung concrete mo, so all lightweight materials, ang lambda mo 0.75. Kapag naman lightweight fine blend, so ito daw yon. Kapag naman sand lightweight, 0.85. Sinasabi naman ito class sa problem. Kapag naman sand lightweight, so 0.85 to 1. Tapos, kapag naman yung normal weight concrete natin, ang lambda lang natin ay 1. Eh sir, paano kung walang sabihin? Kung walang sinabi sa problem, automatic ang i-assume natin ay yung normal weight concrete. Kasi kadalasan naman, normal weight concrete ang ginagamit natin. So, ganun lang gamitin to, si lambda. Yan yung without axial, simplified. So, may pahabol yung code. Unless a more detailed calculation is made in accordance with table 422.5.5.1. So, ito yon. So, ulitin ko. Ito yung simplified. Meron din tayo yung detailed. So, ang sabi dito, list of A, B, and C. So, kung andaw yung pinakamaliit, yun yung gagamitin mo rito. So, isa-isay natin. 0.16 lambda square root ng F prime C plus 17, yung steel ratio, di ba steel ratio natin, AS natin is equal to rho BD. So, yung rho W na yan, ito lang din yan, yung steel ratio natin na to. So, magiging rho equals AS over BD. So, ganun lang kuhanin yan. So, si VU, again, kung ano yung shear doon sa kino-consider mo segment. Kung ano yung VU doon sa kino-consider mo pala na portion. So, yung D is effective depth. So, si MU naman natin. Si MU, nakalagay din dito sa ilalim class, kaya nga tinuturuan kita para mas mapadali yung pagbasa mo sa code. So, MU occurs simultaneously with VU at the section considered. So, tingnan natin dito ulit. Balikan natin dito, class. Diba? Kung ito yung hinahanapan natin ng shear, sabi mo, kapag drinawin mo yan, meron tayong reaction, tapos meron pa tayong mga load. Tapos, ang lilitaw dyan mo ay yung shear tsaka yung moment. So, ang sinasabi lang dito, kung meron VU, di ba madaling computein yung VU dyan? Madali lang naman din computein yung MU. So, ang sinasabi lang dyan, para malaman mo yung MU, kung ano yung portion ng VU na to, dyan mo rin kukuhanin yung MU na to. So, kung ano yung MU dyan, kunwari, ito yung kinoconsider mo segment sa critical section. So, kuhanin mo lang din yung moment sa critical section na yon. So, yun din yung MU. Ganun lang hanapin. Tapos, BWD. Pwede mo yung MU, pwede mo kuhanin sa shear and moment equation, shear and moment diagram, o kaya naman, pwedeng magputol ka na lang, yung cutting plate, pwede yon. Okay lang yon. Tapos, eto pa, sa letter B naman, pansinin mo, yung A tsaka yung B, halos magkamukha lang. Tapos, ang sabi naman dito, ang pinili ng code, yung pinakamababa. So, ang makikita mo dyan, ang difference lang naman, nung dalawa ito, yung VUD, MU. So, may nilagay ako note dito, yung VUD over MU mo, dapat laging less than or equal sa 1. So, walang chance, class. Walang chance na maging mas mataas itong B. Walang chance na maging mas mababa itong B kay A. So, kadalasan, class, makikita mo na kino-compare lang yan. Itong A, tsaka yung C. Yung B hindi na ginagamit pagdating dito. Bakit? Kasi nga wala naman chance dahil ito laging mas mababa or equal. Ang highest value na niya is 1. Ngayon, kung maging 1 yung value na to, edi ito lang din yung class. Magagamit mo lang din yung B. Ito yun, kung maging 1 yung value nun, maging B. Kung hindi naman maging 1 yan, so mas less than 1 yan, di ba ang sabi, least? So, automatic na yun na itong portion na to, yung letter A natin, mas mababa compared sa letter B. So, ang chinecheck na lang dyan is yung letter A, tsaka yung letter C. So, yung letter C naman, 0.29 lambda, square root ng F prime C, BWD. So, palit mo lang values mo ulit. Madali nang i-substitute yan.
So, compare mo lang, sabi, least value. So, yan yung without actual load. Ito yung sa simplified. Again, simplified. Ito yung sa detailed. So, tignan mo lang kung ano yung gagamitin, kung ano yung sinabi nila ng problem. So, yun lang. So, ito naman. Yan yung without actual. Punta naman tayo sa with actual. Yung mayroon namang normal force na inaano sa longitudinal section. So, for with actual load, kapag daw yung VC natin for non-piston members with actual compression class, kasi kung compression, di ba meron tension yan, meron ding may compression, may tension. So, unahin natin yung sa compression. So, sa compression, for non-pre-stress members with actual compression, VC shall be calculated by, so ito lang yon. So, yung NU natin, NU, VC is equal to 0.17, quantity 1 plus NU over 14 AG, lambda square root ng F prime C BWD. So, portion na to, hindi ko na ipaliwanag ha, naipaliwanag ko naman na kanina. Dito na tayo kay NU tsaka kay AG. So, yung NU natin, yan yung normal force. Again, di ba kapag nag-cut ka ng section, kunwari, yan yung beam, tas ito yung load natin. Di ba kapag nag-cut ka ng section, lilitaw dito yung VU, lilitaw dito yung MU, tapos ang isa pang lilitaw dyan is yung NU. So, ito yan. Yung NU na to, yung normal force na yan doon sa cutting plane natin, tsaka yung NU na to ay isa. So, kung ano yung value ng NU dito sa cutting plane, sa segment mo na yan, sa portion mo na yan, so yan din yung NU dito ha. So, ganun lang. Ngayon, yan yung para sa kapag yung load natin ay compression. Paano naman kapag tension? By the way, may ninote dito yung code natin. Yung NU daw natin, positive kapag compression. So, kapag tension, negative yung value ng NU. So, gagawin mo lang dito, maging positive kung compression force, compressive force. Kung tensile force naman, hindi negative lang. So, paano naman kapag axial tension? So, ito yun. Makikita mo, halos similar lang naman din talaga yung compression tsaka yung tension. So, pansinin mo yung difference. Ang nag-iba lang yung 14, naging 3.5. Tapos, syempre, kung compression niya, ang sabi, kung compression daw, NU is positive for compression. Tapos, negative naman, so nakalagay dito, NU is negative for tension. Ang sabi, yung VC shall not be less than 0. So, hindi pwedeng mangyari na yung VC mo, yung resistance ng shear mo, ng concrete mo, ay mas mababa sa 0. So, ayun na, nakalagay, malinaw dito. So, ulitin ko, yung difference ni compression tsaka ni tension ay yung denominator lang. So, 14 ito, 3.5 ito. So, palit-palit na. Wala naman nagbago. Again, si normal force, yung NU ay yung, ito, yung NU do sa cutting plane mo rin. So, yan yung sa simplified. For VC naman natin class, para naman dun sa, sa detailed. So, detailed for calculating VC for non-pre-stress. Meron lang ulit tayong dalawa. So, tignan mo dito, class. Yung letter A natin dito, sa simplified na sa detailed na without actual, ay halos similar lang dito. So, yan na natin na. Tignan nyo to ha. Itong portion na to, halos same na same lang dito. Ang difference lang nila, yung MU na to. Yung MU dito sa portion na to, magiging MM lang. So, dinidenote natin itong portion na to, ito. Di ba yung MU minus NU 4H minus D over 8 na yan, ito. Yan ay, yan lang yung nabago dito. Ito, yung MU na yun. So, ang tawag dito sa portion na to ay modified moment. So, yan, modified moment ang tawag dyan ha. So, tingnan mo dito, yun lang yung difference sila. So, palit mo lang ulit si MU again. Si MU, kung saan yung kinoconsider mo na point, yung MU doon. So, yun ay ipapalit mong MU dito. Yung NU doon, sa kung saan mo kinoconsider na point, yun din ipapalit mo sa NU na yan. Again, si 4H naman. So, si H, yung total thickness. D is effective depth. Yun lang class. Tapos, sabi lang dito, dapat yung value nito is, dapat negative. Ito, sorry. Dapat, mali ako ng equation not applicable if yung mo dito, hindi daw pwede ito kung magiging less than 0 yung value nito, nung portion na to. So, yung letter B naman natin, yung isang pagkukumpara natin, ito lang. So, 0.29 lambda, square root ng F prime C BWD, square root ng 1 plus 0.29 NU over AG. So, tignan mo dito, may mga ninonote lang din ako.
yung NU over AG natin dapat in terms ng megapascal ha. So kung naka-kilonewton ka, maging maingat ka lang sa units mo. So i-convert mo lang sa newton. Yung AG mo naman dapat maging square millimeter. So again class, AG to, gross area ha. So maging base multiplied by total depth ito. Hindi effective depth kasi gross area, hindi naman yung effective area, di ba? So gross area, kunwari class, meron kang beam. Ito 300. Ito naman is 400. Pero effective depth mo for example is 350. So, kung ang gagamitin mo dyan para mapalitan mo yung gross, 300 multiplied by 400. Hindi yung 350 kasi ang usapan ay gross. So, burahin ko lang. So, tingnan natin. Ano naman natin yung para sa bakal, tsaka yung para sa concrete natin. So, tignan natin paano ba mag-solve ng shear problems, ng shear reinforcement problem. Kung analysis yung type ng problem natin, so i-analyze mo yung existing, di ba? Ganun analysis, i-analyze mo yung existing na structure, titignan mo yung capacity niya. So, kung analysis daw, ganito lang procedure. Kuhanin mo yung VC. So, kapag nakuha mo yung VC, syempre, sasabihin naman nung problem kung simplified or detailed. Again, kung walang sinabi, kung simplified or detailed, i-assume mo na simplified yung pinapagamit. So, calculate VC. So, ayan, tignan mo lang kung simplified or detailed. Kapag na-compute mo yung VC, so, hanapin mo lang yung VS. Masosolve na natin yung VS. Kapag na-solve mo na yung VS, so, yung VS natin, ito lang yon, galing din sa code. Kung matatandaan mo, ito yan, class. Ito, So, ito lang yan, yung portion na yan. So, pakitandaan mo, ito lang din. Ayan, cross multiply lang natin, di ba? So, calculate, kapag na-compute mo na, di ba, ang VU naman natin, VU is equal to reduction factor, VC, plus VS. So, kung mako-compute mo na yung VC using yung code natin, simplified or detailed niya, mako-compute mo na rin yung VS. So, kapag na-compute mo na yon, masosolve natin si VU. So, yun lang yung analysis. So, malalaman lang natin yung resistance niya, yung capacity niya sa shear. So, paano naman kung design? Kung design naman, based syempre ito sa load. So, ang hahanapin mo dito, more or less, yung spacing ng bakal natin. So, kapag design, ganito lang yung step-by-step na procedure. First step natin, design of shear reinforcement. First step, calculate VC. So, again, gagamitin mo lang simplified ba or detailed. So, kung na-determine mo na, simplified or detailed, apply mo lang. So, ito lang yan, class, ha. Kung simplified or detailed, tsaka kung with axial or without axial. Kung without axial, tapos simplified, so ito lang yon. Kung without axial naman, tapos detailed, ito yon. Kung with axial, tapos compression yung axial natin, ito yon. Kung with axial, tapos tension naman, ito yon. Kung with axial naman, tapos ang ano natin, axial compression na, tapos ang meron tayo ay, kung detailed naman, tapos meron tayong axial compression, so ito, alin man sa dalawa na to yung gagamitin natin. So, ayan. Kapag nahanap na natin yung VC, so, ayan, yung galing nga sa table natin na yan, pag na-determine mo na yung VC, calculate mo lang yung reduction factor VC. So, di ba, 0.75 ito. Reduction factor VC divided by 2. Tapos, compute mo na din yung reduction factor VC lang. So, yung isa, ang difference lang ay i-divide mo sa 2 yung isa hindi. So, bakit ba natin kailangan malaman yung value na yan? So, ganito kaya yan, class. May tatlong region tayong pupuntahan para sa value ng VU natin. Kapag daw yung VU natin ay under dito sa letter A natin, so sabi, kapag daw yung VU natin ay mas mababa sa reduction factor VC over 2, so ang sinasabi dyan, no stirrups required. So, ibig sabihin, kapag yung ultimate natin, di ba galing sa load ito, kapag yung ultimate load natin ay mas mababa pa sa kalahati ng reduction factor na capacity ng concrete, hindi mo na kailangan lagyan ng stirrups. So, ang gagamitin mo doon yung S-Max. So, sir, akala ko po ba hindi na kailangan ng stirrups? Bakit po lalagyan pa natin ng S-Max o yung maximum spacing? So, ganito yung class. Tingnan mo dito ha. Balikan natin yung beam natin kanina. Kapag dinoy mo yung uniformly distributed natin na beam natin na to, yung portion na to, yung portion na yan, di ba zero na yung shear dito? Ito, zero na yung shear dyan.
Kaya lang tandaan mo na mangyayari lang yan kapag yung load natin ay under uniformly distributed load. Paano class kung ikaw medyo malikot ka, bigla kang tumapak dito sa portion na to, masasabi mo ba na zero pa rin yung shear dyan? Di ba hindi naman na? So yun yung reason bakit at least sa portion na hindi na critical, which is itong portion nga na yan, hindi man na kailangan dyan theoretically ng stirrups natin kasi zero yung shear dyan. So ang nilalagay, nagpo-provide pa rin tayo dyan ng maximum spacing na stirrups. So yung maluwag na stirrups, inilalagay pa rin natin dyan para lang kapag allowance, if ever man, na magbago yung load condition. So tandaan mo class, mangyayari lang yung shear diagram na to kapag UDL. Paano kung hindi? Magkakaroon na ng value yung shear dito, wala kang stirrups dyan, so possible magkaroon ng failure pa rin. So yun yung reason bakit kapag nangyari na yung VU mo ay mas mababa pa dito tingnan mo kung gaano kalit yung value na to ha, reduction factor multiplied by resistance ng concrete. Again, maunang mag-resist yung concrete. So ay di-divide mo pa kakalahatiin mo pa. Tapos kapag daw nangyari na yung VU mo mas maliit pa dyan, hindi mo na kailangan ng stirrups. Kaya lang ang sabi, maglagay ka pa rin kahit papaano ng stirrups kasi baka lang magbago yung load condition para lang magkaroon ka ng allowance. So yan yung sinasabi ng letter A. Paano naman kung yung letter B ang masatisfy? So ano ba si letter B? So si letter B ang sinasabi dito, nilagpasan mo ito, yung reduction factor VC over 2, pero mas maliit ka pa rin sa reduction factor VC. So kapag nangyari daw yan, so ganito lang gagawin natin. Ito yan, kapag nangyari yung letter B natin, solve for S and choose the smaller value. So paano ko computein si S? So si AV, ito yan, yung galing sa code, ito. Kung natatandaan mo, ito yan, yung portion na to. Hindi yan invento ha. Ito class, ito. Yung portion na yan. So dyan ko dinamput yan, nire-write ko lang natin dito. So kapag nangyari na tumapak ka sa letter B na region, in between ka ng reduction factor VC over 2 tsaka ng reduction factor VC, kapag in between ka nyan, so pipili ka lang alin yung mas maliit na value dito ng S, ng spacing. So ang mangyayari dito, di ba yung AV madali naman na-determine. Kunwari class, sinabi na double leg lang. So kung double leg tas 10 mm, di magiging pi over 4 tas 10 mm yung diameter natin ng bakal natin. So 10 squared multiplied by 2 kasi 2-legged na stirrups. So isa, dalawa, so 2-legged. Paano naman kung tatlo? Times 3 lang to. Sir, paano kung walang sinabi? Kung walang sinabi class, ang default natin ay 2-legged. By the way class, wala tayong 1-legged na stirrup ha. Ang minimum na natin ng legs ng stirrup ay 2-legged stirrups, pero walang 1. So ang smallest na natin na number ng leg ay 2, hindi 1 ha. So kapag na-determine natin yung AV natin using yung pinakita ko kanina, so meron kang AV, ma-solve na to. Tapos square root ng FRMC given naman, BW given din, FYT given na rin. So mas-solve natin dyan yung S. So ang sabi dito, yung S natin, choose the smaller value. So kung ano yung mas mababang value, yun ang gagamitin natin ha. Alin man dito sa dalawa na to, ito. Kung ano yung mas mababang S na ipoproduce dyan, yun yung gagamitin natin. What if naman sir, nilagpasan natin ito yung reduction factor VC. Balikan natin yung kanina. Ito yung class, ito, balikan natin to. Di ba sinabi ko kanina na ang main na nagre-resist ng shear natin ay yung concrete. So ito muna ang kwento. Yung VU natin na yung galing sa load ay equal muna una sa reduction factor VC. Pero anong sabi ko kanina? Kapag hindi na kinaya ng concrete natin yung VU natin, kapag hindi na kinaya, kapag ang nangyari na ay ganito, kapag ganyan na ang nangyari, so masyado na malakas yung VU, hindi na kayang i-resist ng concrete natin yung shear na galing sa load. So yun yung time na kailangan na natin ng tulong mula sa bakal. So magiging ganito na yung equation natin. Kailangan natin ng tulong sa bakal. So ganito, ito yung sinasabi niyan. Kapag daw nangyari na yung VU natin, nilagpasan na itong reduction factor VC natin, so ibig sabihin hindi na kaya ng concrete yung load. So kailangan natin ng tulong mula sa bakal. So sabi dyan, kapag daw nalagpasan na, proceed ka na sa step 3. So ano ba step 3 natin? Solve for VS. Ito yan. Di ba na-solve natin si VU?
Kasi yan yung galing sa load. Tapos mula doon sa code natin, ito kung simplified or detailed, di ba masasolve na rin natin si VC. So mula dyan, masasolve na rin natin si VS. So minus lang yan. So kapag nasolve natin si VS, ito yan, yung formula natin na to, yung kanina ulit yan, masasolve natin yung spacing. Bakit ganon? Ba't ba naging ano to equal ito class? Ayan. Hindi ulit invento yung formula na to. Kanina pinakita ko na yan ha. Ito lang yan class. Ito. So masasolve natin yung spacing natin na nire-require. So ito yan. So since nasolve natin si VS, tapos si AV natin, madali rin naman i-solve, pi over 4d squared times yung number ng legs lang, tapos FYT natin, tapos yung D natin, effective depth. So, masolve natin yung spacing. Ngayon, kapag nasolve natin spacing, kailangan lang natin itong i-check sa SMax. So, solve for S according to code. So, ano according to code din? Yung maximum values nga. So, ito yan, yung VS natin, yung sa spacing. Tingnan mo dito ha. Kapag yung shear force ng stirrups mo, yung sinasalo na load ng stirrups mo, ay under nitong A na to, ito yan, kapag daw yung VS mo ay less than 0.33 square root ng F prime C BWD, ang S max mo, alin naman sa dalawa na to. Kung ano yung mas maliit dyan sa dalawa, yun ang S max. Bakit ganun? Ano ba sinasabi niyan? Kapag yung sinasalong shear force ng stirrups natin, ito yung VS natin, ay mas mababa. So, mas mababa class, di ibig sabihin, hindi ganun kataasan yung sinasalo ng bakal. Ang dominant na sumasalo nito malamang yung concrete. So, kapag nangyari daw yon, pwedeng hindi mo sinsinan yung bakal. Kasi again, kapag dikit-dikit nga yung bakal natin, so ibig sabihin nun, masinsen, so ibig sabihin kailangan na maging matibay. Pero kapag ang nangyari nga, yung VS natin naman, mas mababa dito sa 0.33 square na F prime C BWD, inaalaw ka ng code na medyo luwagan yung spacing ng bakal. Pero what if naman ang mangyari, ito, yung letter B, yung scenario B natin, na yung VS natin ay mas malaki sa 0.33 square ng F prime C BWD, pero mas mababa naman sa 0.66 square root ng F prime C BWD. So, kapag nangyari yun, na pumasok siya sa in-between, ang S-max mo ay ito, D over 4 or yung 300. So, bakit naman ganon? Di ba yung kanina, masyadong maliit yung sinasalo na bakal, na shear force ng bakal mo, so inaalaw niya na medyo mas maluwag yung spacing ng bakal. Pero this time, nataasan na niya yung unang parameter. So, ibig sabihin, medyo napupuwersa na yung bakal natin. So, kung medyo napupuwersa na, kailangan na rin niya ng medyo maging mas masinsin pa. So, ito yan, class. Kaya mapapansin mo, mas lumiit yung S-max natin. From 600 dito, naging 300. From kalahati lang dito, naging 1/4 na lang yung maximum spacing. Kasi tandaan mo yung main na idea ng stirrups. Kapag mas masinsin yan, mas matibay against shear. So, yun yung main idea lang naman ito. So, paano naman kapag nangyari yung scenario C? Kung saan, yung scenario C natin, nalagpasan pa niya yung second parameter, yung 0.66 square root ng F prime C BWD. Paano kapag nangyari na ganyan ang kinalabasan? So, ibig sabihin yan, i-redesign mo na yung section. So, papalitan mo yung section. Inadequate yung beam size natin o masyadong maliit yung beam size natin o yung beam dimension natin. So, papalitan mo yung beam dimension. Kaya lang, class, luckily, pagdating dito sa letter C, hindi ito nangyayari para sa mga quizzes, sa board exam. Kasi, paano mangyayari na papalitan mo yung given? Ano yung sasabihin mo? Mali yung examiner? So, hindi pwede mangyari yun, di ba? Kaya ito, sa board exam class, tsaka sa mga exam, hindi ito nangyayari. So, nangyayari yan sa actual. So, ito, medyo less ka dito ng isipin. So, hindi pwede mangyayari yan. Kasi, kunwari, ako teacher mo, nagbigay ako sa ng 200 by 400. Tapos, na-determine mo, inadequate yung section. Paano gagawin mo? Ilalagay mo sa problem na inadequate yung section, tapos gagawin ko po, sir, 200 by 500. So, hindi naman pwede yun. So, ito class, again, yung letter C natin na yan, hindi yan lumalabas sa board exam, hindi rin yan lumalabas sa mga exam natin. If ever lang, sa mga quizzes mo, sa exam na nakita mo, nangyari ito, if ever lang ha, ang ilalagay mo na doon, ang final answer ay ito, yung inadequate beam size, ito. Yan na yung tamang sagot dyan, class. Kasi hindi mo nga pwedeng palitan. Kasi kapag gano'n, maging infinite yung sagot niya. Kasi lahat kayo magkakaklase, kung hindi kayo magkakopyahan, possible, magkakaiba rin kayo ng
scenario na maisip o dimension na maisip. So, ano lang, recap lang class, isa-isahin natin. So, yung simply supported beam natin, ang sabi ng first na ito, ang sabi ng code natin, yung factored shear down natin, imbis na ito yung i-design mo, yung nasa pinakamataas na part ng shear diagram mo, pwede mo i-design dito lang yung VU mo, pwedeng ito yung kuhanin mong VU. Kung saan yung VU na yan ay may distance, effective depth, kung ano yung value na effective depth ng beam mo. So, yan yung distance na yan. So, computein mo lang yan. So, paano natin computein yan, class? Either mag-cutting plane ka o kung may diagram ka naman, pwede ka magkaroon ng ratio and proportion lang ng similar triangles. Pwede rin. Shear and moment equation, pwede rin. So, bahala ka, class, kung paano gagawin mong pagkuha dyan. Basta ito lang yung ginagamit. Pinapermit tayo ng code na yan lang gamitin na VU. Imbis na ito, again, imbis na yan, ang gagamitin natin ay ito. So, yan yung gagamitin natin as VU. So, ano pa? Ang sabi, ang reduction factor ng shear daw ay 0.75. Tapos, sabi dito sa one-way shear reinforcement, yung VS natin should be greater than or equal VU over reduction factor minus VC. So, kapag medyo minekos-mekos lang natin ito, class, so ito lang din ang lalabas dyan. VU equals reduction factor VC plus VS. Tandaan yung main na principle ulit, na ang initial na nagre-resist talaga ng shear ay concrete. So, ang initial niyan, VU is equal to, question mark muna, reduction factor VC. Kapag nangyari na VU is less than reduction factor VC, so hindi natin kailangan ng stirrups. Pero kapag nangyari naman na yung VU natin ay mas malaki sa reduction factor VC, sa capacity ng concrete natin o sa resistance ng concrete natin, so, ibig sabihin, kailangan na niya ng tulong mula doon sa bakal natin. So, huwag kalimutan yan ha. Doon lang nagsimula lahat halos ito. Okay, tapos next natin. Pakilala lang ulit si VU natin kung ano yung kino-consider mo galing sa critical section o kaya kung binigay ng problem na 2 meters away from a certain point, so kuhanin mo 3 meters, kuhanin mo. Pero kung walang sinabi, so dinidesign natin yan sa critical section ha. Kung wala lang sinabi, pero kung may binigay na point, syempre doon mo computein. So yung VC natin, shear strength ng concrete. Yung VS natin ay shear strength provided ng stirrups. So letter B, spacing natin. Ito yung galing lang ulit sa code. Ibibigay ko naman sa exam yan, class. So VS equals AV FYT D over S. So, ito lang yan, class. S equals, minegos-megos lang ulit. So, lumitaw ito. Yung S natin, AV, FYT over D. So, ito lang din yun. Tapos, pinagpalit lang yung S tsaka yung VS. So, sabi dyan, sa maximum spacing naman natin, ito yun. Sa maximum spacing natin, kapag daw yung VS mo ay less than 0.33, so, kamukha nung diniscuss natin sa dulo, kapag nangyari na yung VS ay mas maliit pa dito, so, inaalaw ka ng code natin na medyo mas maluwag yung pagitan ng mga bakal. Pero kung higitan mo ito, kapag nangyari yan, ang sabi ng code, ang utusan ng code, medyo sinsinan mo na. Kailangan mo mag-ingat para sa para sa shear kasi baka mamaya masira. So, yun ang sinasabi lang ng code na yan. So, ayan, nire-write lang natin dito. So, letter C. Minimum shear reinforcement, AV min. So, yung AV min natin, kung AV min ito, class, ibig sabihin, ang lilitaw dito, S min. Tama ba, class? Kasi AV min yung pinalit mo eh. Kung S-max yan, kung AV max yan, S-max din yung papalit, di ba? So, ganun lang ang idea. So, sabi dito, minimum shear reinforcement AV min, alin daw yung mas malaki sa dalawa? So, galing ulit yan sa code hindi yan hinulaan, ito yan. So, galing sa code, 0.062 square root ng F prime C BW over FYT multiplied by spacing. So, kapag naman kapag yung isa naman, 0.35 BW over FYT multiplied by S. So, kailan niya mangyari? Kapag pumasok ka, ito, class, kapag pumasok ka na ang nangyari na sa atin ay yan, yung scenario na yan. So, letter D, shear reinforcement AV. So, bilangin natin yung leg. So, ito, 2 legs, 3 legs, tapos yung isa naman, 4-legged, isa, dalawa, tatlo, apat. So, 4-legged. Again, kung walang sinabi, kung walang ibinigay na bar diameter, pwede mong gamitin guide dito. Kapag 32mm pababa, so 10mm yung ties natin. Kapag 36 pataas naman, 12mm yung ties natin. So, for shear resistance naman, ito, lahat yan galing para sa bakal yan. So, yung paano naman yung resistance ng concrete.
So for shear resistance ng concrete, may dalawa lang tayo method, simplified method, detailed. So kung walang binanggit ulit yung problem, kung simplified o detailed, simplified ang gagamitin. Pero sa actual, ang common practice, detailed. So let's unahin natin simplified. Sa simplified, meron tayo yung without axial, meron tayong axial. Paano naman kung may axial? Kung may axial tayo, meron compression, meron tension. Sa detailed naman class, meron lang tayong without axial, meron tayong with axial. So ayan, puntahan natin yung mga without axial, kabilaan, simplified, tsaka yung detailed, meron tayong without axial dyan. So ano yung binigay ng code? Without axial load. Kapag simplified, ang VC natin o resistance ng concrete natin ay ito lang. Kapag detailed naman, alin daw sa tatlo na to, again, walang pag-asa na maging mas maliit ito compared sa letter A. Kasi ang utos dito sa atin, yung VUD over MU natin ay less than 1 lagi. So walang pag-asa na mangyari na mas mataas mas mababa yung letter B compared sa letter A. So ang gagamitin mo na lang dyan, letter A tsaka yung letter C. So yung lambda dyan, ito lang yon. So kapag nga normal weight concrete, 1 yon. So kung walang binanggit, i-assume mo, normal weight lang. So yung rho W dito, ayan, ano lang din yan, steel ratio lang yan. Yung alam mo steel ratio sa USD. So ganun lang kuhanan, AS over BD. So substitute mo lang mga values. Direct sub naman ito halos class eh. So yung MU dito class, kung saan yung portion na kinuha mo yung VU, kung nasa critical section yung VU, doon ka rin kukuha ng MU. So compute mo yung MU doon, yun din yung MU dito. Kapag naman with axial load, so sa simplified natin, meron tayong for compression tsaka tension. So ayan, compression tsaka tension. Kapag compression na ito, kapag tension na ito, ang difference lang ulit nila ay yung denominator, 14 dito, 3.5 naman ito. So kapag NU, kapag compression yan, yung NU natin na to ay positive. Kapag naman tension yan, yung NU natin na to ay negative. So hindi hula yan, binanggit ulit dito sa code yan. NU is positive for compression, NU is negative for tension. So malinaw ha, hindi hinuhulaan. So, ito naman, sa VC naman natin, kapag detailed naman natin sa mid-axial, so ito yan. Axial with axial compression, ito. Or ito. So, kamukha lang din yan nung kanina. Ito, kamukha lang yan yun. Kaya lang, yung MU dito, imbis na yung normal na MU lang, yung modified. So, ano yung modified? Ito yun. So, ang sabi lang dito, dapat yung value na to, ito, ay greater than 0. Kapag nangyari na hindi nag-greater than 0 yan, ang mangyayari, hindi pwedeng gamitin yung equation. So, mali na yung equation. So, ito na mag-govern. So, ganun lang gamitin yan. Next, for analysis naman. So, sa ano tayo? Sa paano mag-solve? Kapag analysis for shear reinforcement, calculate VC, simplified or detailed. So, ito lang yung class. So, ayan lang yun. Simplified or detailed. Kapag nahanap mo natin VS, so masolve natin si VS. Paano solve si VS? So, ito lang ulit yon. Palit mo lang values. Kapag naman nasolve mo na si VC tsaka si VS, so ito lang yung formula mo, masosolve mo na rin si VU. Ito yon. So, yun nasa pinakaunang code natin. Pangalawang code pala natin. Ito lang yon. So, yon yung sa analysis. Paano naman kapag design? Kapag design, medyo mas may konting haba lang, design of shear reinforcement. So again, unahin mo muna calculate VC kasi si VC galing lang parehas yan sa code. So simplified ba or detailed? So kapag nga hindi binanggit kung simplified o detailed, simplified. So kapag na-determine mo na si VC, kung ano yung mag-govern na VC, hanapin mo lang yung reduction factor, 0.75 lang naman yan. Reduction factor VC over 2, tsaka yung reduction factor VC. Bakit ganon? Para sila yung magsilbing parameter. Kapag nangyari, yung VU mo, yung ultimate shear mo, galing sa load yan, class, kasi design ito. So, kapag yung galing sa load na shear natin ay mas mababa do sa reduction factor VC over 2, hindi mo na kailangan ng stirrups. Pero sabi nga sa'yo, baka magbago yung load condition. So, bagamat hindi na natin kailangan ng stirrups, gumagamit pa rin tayo ng konting stirrups. So, yung maximum lang na spacing. Yan yung kadalasan yan, yung nasa gawing gitna. So, yan yung ginagawa natin. Kapag naman nag-fall ka sa gitna ng dalawang parameter, which is yung B natin, so solve for S and choose the smaller value. So, ito yon. Again, galing lang din yan sa code. Kapag naman nilagpasan mo pa yung C, so proceed ka na sa design natin. So, proceed to step 3. So, ano ba yung step 3 natin? Solve for VS. So, yung VU natin,
Kasi, di ba kapag nalagpasan mo na to, yung reduction factor VC, ibig sabihin, hindi na kaya ng concrete saluhin yung shear natin na galing sa load. So, kailangan na niya ng tulong sa bakal. So, i-design mo na yung bakal natin. So, solve for VS natin. Solve for VS. Solve for VS, ito yun. VS multiplied by S equals AVFYT over D. So, hindi ulit ano yan Ito lang ulit yan, class. So, ayan. Ito yun. Cross multiply lang. So, solve for S according to code. Tapos yung VS natin. Yung VS naman natin, kapag na-solve natin si VS, so may tatlo lang ulit na region. Depende lang sa parameter. Kapag nag-fall ka sa region A natin, where yung region A ay less than 0.33 square root ng F prime CBWD, inaalaw tayo ng code since hindi naman ganun kabigat yung responsibilidad ng stirrups natin, inaalaw ka ng code na medyo maluwag yung pagitan ng stirrups. Kapag naman nag-fall ka, nilagpasan mo yung first parameter, nag-fall ka sa region B natin, class, medyo pinag-iingat yan na ng code. Kaya ang sabi niya dyan, gusto niya, medyo mas masinsin na yung bakal natin. Kapag naman nilagpasan mo pa yung second parameter natin, so, ang gusto na ng code dyan, magpalit ka na ng section. Kaya lang, sabi nga sa'yo, yung region C natin na yan, hindi naman pwede mangyari sa board exam o sa quiz natin kasi nga, hindi mo pwedeng palitan yung given. So, yung class. So, napahaba na, 1 oras, pero sana mapagtsagaan mo. Ayun lang, class.